itatanong ko ulit sa inyo, ano po ba, meron na po ba silang nailabas, naipakita, no? Nailantad na mga ebidensya po laban dito po kay Congressman Martin Romualdez? Meron na po ba? Mga kababayan, wala pa din. Pagka wala pa din, tigil na natin yung pag-uusap ng ganyan. Tigil na natin yung pamumulitika. Ano? Kasi simple lang naman po ang tinatanong natin sa kanila. At simple lang po ang hinahanap natin sa kanila, mga bossing. Nasaan ang ebidensya? Ganun lang. Di po ba, wala nang tsetche-boreche. Nasaan yung ebidensya at paano mo ililink itong si Romualdez doon po sa mga sinasabi nilang sangkot sa flood control at sa mga ghost project. Wala lang. Basta mag-ingay tayo. Basta sabihin natin, si Martin Romualdez ay sabwat dyan. Kahit wala tayong matukoy. Kung paano natin masabi na sabwat si Martin Romualdez. Ganun lang daw, ganun lang po. Hindi uso yun eh. No? 2025 na ho ang mga kababayan ngayon. Dahils na pwede yung mga ganung paninira lang. Lapagan nyo kami ng ebidensya. Para miski kami, sasama kami sa inyo upang sabihin na magnanakaw si Martin Romualdez. Kung wala ho mga boss, tapos. Walang pag-uusapan. Di po ba? At ayan pa nga po, ano ang balita nung Oktubre 14 ho, 2025. Romualdez umattend ICI sa hearing, no? Wala pong walang kuskus balungos na hindi ako pupunta diyan. Natatakot. Walang ganoon. Di po ba? Rektahan, iniimbita ka, o sige, punta ako diyan, no? Para makatulong doon sa investigasyon, para makatulong doon sa mga itinatagong etc. etc. Sabi ni AJ Pads, tama Boss Mark, mas malakas pa nga ebidensya na peke buhok ni Mark. Grabe naman kayo. Nandito pa lang tayo kay Romualdez, ang layo-layo nyo na, umabot na kayo kay Rodante Marcoleta na may kinakaharap, no? O may kakaharapin na perjury. Kinasuhan. Inireklamo sa ombudsman eh. O yun, malinaw na malinaw ho mga bossing at hindi tayo gawa-gawa lang doon. Diba? Yung sa sose niya, siya mismo nagsulat. Siya ang nagsulat na walang donasyon. Pero doon sa Net25, sa gilid niya, sa gigil niya, sa mga bumabati ko sa kanya, umamin doon sa Net25 na meron talagang mga donor. O yun. Pero dito, kay Martin Romualdez, umatin na lahat, mga bossing, lumabas na po sa ICI ng nakangiti versus doon kay Joel Villanueva na maasim yung mukha paglabas po ng ICI. Hanggang ngayon po, wala pa din. Ay, sandali. Para naman po doon sa mga nagsasabi na si Martin Romualdez ay kasama sa mga nagnakaw. Para matuwa naman kayo. Ang sabi naman ng ombudsman, kakasuhan na daw si Martin Romualdez. Oo! Yan nga lang. 6 to 9 months pa daw. 6 to 9 months pa daw kakasuhan. Bakit to mga kababayan? Siguro aantayin lumabas si Orly Gotesa. Dahil, bakit to? Yun lang naman ang ebidensya nila laban kay Martin Romualdez eh. Yung sa mga miski po sila, hindi naniniwala doon kay Orly Gotesa na kung ano-ano lang po ang pinagsasabi doon sa Senado. Di ba? Siguro aantayin po nila na lumutang ulit si Orly Gotesa. Tsaka itutuloy yung kaso na kung mapapatunayan ho na totoo yung sinasabi ni Gotesa. Mga bossing. Sila ng bintang. O yan, Martin Romualdez, sali doon sa mga flood control. Etong si Sandro Marcos, sali din sa mga flood control. Pero ho, mga bossing, yung mga tao na yan, lumalantad. Sila po, yung mga humaharap, walang itinatago. O, di ba? Sandro Marcos, lumutang, humarap sa ICI. Ang problema, ito, boss. Si Boss Pulong natin, mga bossing. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabihin nyo kay Pulong, Boss Pulong, manaksak ka na lang. Di ba? Takot, hindi umattend sa ICI. Kesyo daw po,
magiging parte lang daw po siya ng mga tsetsa-boretche na mga, pagpapasikat ng ICI. Brad naman, lahat naman iniimbitahan, eh, o pati si ano, si Sandro Marcos humarap, 'di ba? Seryoso, biruin mo, iimbitahin pa ho si Boss Pulong natin, mga kababayan, bilang resource person. Oo, hindi ho ano, hindi po inaakusahan. Resource person lang ho, mga kababayan. Pero wala, laglag ang tuka. Biruin niyo ho, mga bossing. Yung kapatid na si Baste, hamon-hamon suntukan. Suntukan tayo, 'no? Eh, kapag kasuntukan lang, kayang-kaya kita, General Torre. Sasampalin ko yan si General Torre pagka nakita ko yan, 'no? Eh, biruin mo, nagkita sila, harap-harapan po. Doon pa mismo sa Davao. Home court pa ng mga Duterte yun. Doon pa mismo sa loob ng palasyo ni Kibuloy. 'Di ba? Walang nagawa. Ayan, kaharap po, magkaharap po. Tapos si Baste, nakaganon yung tingin, oh. Kala mo may stiff neck, eh. Uy, Baste, nandoon sa harap mo, yung sasampalin mo. Nakaganon lang po. Kunyari, galit yung mukha, nakaganyan. Pero ang totoo lang ho, hindi maibaling ni Baste yung leeg niya. Kasi pag bumaling po kay General Torre, makikita, uy, naku, baka maalala, baka sabihin ni General Torre, sampalin mo nga ako, eto, nasa harap mo na ako. Oh, di ba? Bakit ganun ho? Yung mga nagsasabi, matatapang, matatapang, matatapang. Pero kapag ka eto na ho, mga kababayan, harapan na po. Moment of truth na po. Wala, 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 wala. Urong yagbols. Oh. Sabi ni PXELD LTD, Pixel LTD. Oh. Totoo ba bayot? Grabe. Ang dami mo itatanong, boss. Tapos yan pa ang naitanong mo, hindi ko alam. Hindi ako naniniwala kung may magsasabi na bayot si Pulong Duterte. Bakit to? Magaling yung sumayaw si Boss Pulong natin. Nonongga-nongga ho yan doon sa club. Oh, namonong. Di ba? Namonongga-nongga po. Tapos pag na-bad trip, saksak. Saksak. Baliktad yung kutsilyo. Saksak. Oh. Kaya naniniwala ho ako, lalaking lalaki si Boss Pulong natin, mga kababayan. Eh di ba nga, doon magaling sumayaw ho yan, may kasayaw na babae, ganon-ganon, pag na-bad trip, lumayo ka na, baka masaksak ka. Sabi ni Cesar, Paddy 8169, good morning. Nakachamba din sa live, salamat po. Paano naging si bayot si Pulong? Daming chika babes sa Davao. Pero wala, kapag kayong eto, seryosohan na po. Sige, imbitahan natin si Paulo Duterte. Sige, papuntahin natin si Paulo Duterte. Kumbaga, para magkalinawan lang. Malaman lang natin ang katotohanan. Huwag niyong imbitahin bilang inaakusahan. Iimbitahin natin bilang resource person para tulungan tayo. Purong yagbols, mga kababayan. Si Sandro Marcos, nandun, humarap. At talagang kahit pagbali-balik na rin po yung mga katanungan, sinasagot po ni Congressman Sandro Marcos.